Magandang araw sa inyo mga bata. Ngayon ay tatalakayin natin ang paglikha ng apat na pangunahing hugis at pagbubuo ng tatlong dimensional na bagay. Bago yan, tayo muna ay magkaroon ng pagbabalik-aral. Bumuo ng mga pangunahing hugis sa pamamagitan ng pagsusog sa mga linya at ilagay ang tamang baybay o spelling ng ngalan ng mga pangunahing hugis. Narito ang mga pangunahing hugis na tinalakay natin noong nakaraang aralin. Ito ang tinatawag nating two-dimensional shapes. Sususugin muna natin ang mga linyang ito upang mabuo ang two-dimensional shape at pagkatapos ay sasabihin ninyo kung anong two-dimensional shape ang nabuo. Unang bilang. Tama, ito ay isang parisukat. Sa English, square. Ikalawang bilang. Anong hugis ang nabuo? Tama, ito ay isang parihaba na nakatayo. Ikatlo. Ano ang nabuong hugis? Tama, ito ay isang bilog. Ikaapat. Ito ay isang tatsulok. Ikalima. Isa pa rin itong parihaba. Sa pagsasanay na ito o sa ating balik-aral, may dalawa tayong parihaba. Maaari itong nakatayo o nakahiga. Sa nakalipas na aralin ay natukoy mo ang mga bagay na kasing hugis ng iba't ibang solid figure o hugis na may 3 dimension o tatlong dimensional na hugis. Upang lubos mo pang maunawaan ang mga araling ito, pag-aaralan ninyo naman sa araling ito kung paano ang pagbuo ng hugis na may tatlong dimensyon o solid figure gamit ang mga manipulative materials. Ngayon, muli ninyong sabihin ang ngalan ng sumusunod na 3-dimensional shapes. Ano nga muli ito? Cube, rectangular prism, sphere, cone, cylinder. Ito ang isa sa ating pinag-aralan na 3-dimensional shape. Ito ang cube. Ang cube ay may 6 na parisukat na mukha. Kung mapapansin nyo, ito, dito, lahat ng side nito o mukha o faces ay parisukat. Parisukat lamang ang makikitang hugis sa ating cube. Yan. So, ito ay may kapal samantalang ang 2D ay wala. Kung matatandaan ninyo, ang 2D ay flat, kagaya ng papel. Wala itong kapal. Kaya pag 3D, mayroon na itong kapal. So, narito ang mga halimbawa ng 3D na cube. Dice, yan. Meron tayong mga blocks, ice cube, yung regalo, Rubik's Cube, yan, box na dapat ito ay parisukat lamang. So, kung ito ay may parihaba, hindi na ito cube. Okay? Kasi may mga box o kahon na may parihaba. Ngayon naman, ano kayang 3-dimensional shape ito? Tama, ito ang ating rectangular prism. Yan, ito ay may 6 na mukha kagaya ng cube. Ngunit ano ang pagkakaiba nito? Kung ang inyong sagot ay ito ay may parihaba at parisukat, kayo ay tama. Tingnan ninyo, ito yung parihaba at maaaring parisukat yung nasa dalawang maliit na side. So kapag ang 3-dimensional shape ay may parihaba at parisukat, ito ay isang rectangular prism. Ang pagkakapareho ng rectangular prism at cube, sila ay parehong may 6 na mukha.
Narito ang halimbawa ng rectangular prism. So, meron ulit tayong Lego or yung mga blocks. Kanina meron din tayong halimbawa nito, ngunit ang makikita lamang doon ay puro parisukat. Ito ay may parihaba. Aklat, yan, cookie na may kapal. Domino, yan, medicine kit. Regalo naman na may parihaba. Kanina may regalo din tayo, ngunit puro parisukat lamang ang hugis na makikita doon. So, yung mga Tetra Pak, juice, yan. Ato, kung ang lagayan ng tissue ay ganito, halimbawa rin yan na rectangular prism. Radyo, yan. Bagamat hindi na ito uso ngayon, pero kung meron pa man sa inyong bahay ang radyo, ay halimbawa, kung ganito ang hugis ng radyo nyo, halimbawa yan ng rectangular prism. May mga cabinet din na rectangular prism. Box ng sapatos. Yan, yun madalas ang halimbawa ng rectangular prism. O kung meron pa man kayo sa inyong tahanan na iba pang halimbawa ng rectangular prism, yan, maaari kayong maghanap. Okay? Ano naman kaya ito? Tama, ito ay cylinder. So, ito ay may pabilog na mukha sa itaas. Yan, ito. At sa ibaba. So, may pabilog na mukha at ang mukha ng prism ay parihaba ngunit pakurba. Tingnan nyo, ito parihaba itong kanyang katawan, pero pakurba o pa-curve, 'di ba? So, ulitin ko, may pabilog ito na mukha sa itaas at sa ibaba at ang katawan nito ay parihaba ngunit pakurba. Yun ang cylinder. Basta may pabilog at parihaba, cylinder yun. Narito ang halimbawa ng cylinder. So, meron tayong cake. Yan, kung ganito ang hugis ng cake, cylinder yan. Okay, kasi may cake na rectangular prism. Okay? Ito naman, lata. Yan, yung kahoy, baso, kandila, ito yung mga can na mga soft drinks, battery, tambol, baso. So, marami pang iba't ibang halimbawa ng rectangular o ng cylinder. So, yung mga lalagyan nyo o inuman nyo ng tubig, halimbawa rin ito ng cylinder. Yan. Maaari kayong tumingin muli sa inyong tahanan o paligid, paralan, at maghanap ng iba pang halimbawa ng mga bagay na cylinder. Ang kasunod naman natin ay cone. Yan. Sa tingin ko, ito ang pinakapaborito ng lahat. Okay? Dahil ito ay isa sa pinaglalagyan o ang cone ay maaaring paglagyan ng isa sa paborito nyong kainin. Ano kaya yon? Ice cream o sorbete. So, tingnan ninyo ang itsura ng cone. Ito ay may pabilog na mukha. Yan, ito yon. At may tatsulok. So, pareho silang may pabilog na mukha ng cylinder. Ang pagkakaiba, ang hugis na makikita sa cylinder ay parihaba, samantalang sa cone ay tatsulok. At iisa lang ang bilog na mukha nito. Ang cylinder may dalawa, sa taas at sa ibaba. Narito ang halimbawa ng cone. Yan, ang paborito ng lahat. Ayan, kung sino man ang may hindi paborito nito, malamang ay bibihira yon. Dahil lahat ng bata ay nais ito. So, Christmas tree, party hat, ito, megaphone. Yan, ito ginagamit sa kalsada, carrot, yan, witch hat, embudo. Okay, so marami pang iba't ibang halimbawa ng cone. Ang kasunod naman natin ay ano ito? Spear. Okay, so ito ay may pabilog na mukha. Yun lang ang makikita natin sa spear. Pabilog lang ang mukha ng spear. Narito ang iba't ibang halimbawa ng spear. So lahat ng may pabilog at may kapal, di ba? So kapag flat lang yan, kahit yan ay bilog, hindi yan spear. Bilog lang yon. Okay, ayan. So yung mga prutas, mga nilalaro natin, yan, halimbawa yan ng spear. Tandaan, ang mga 3D o three-dimensional na hugis ay may net. So ano ba yung net?
Ang net ay ang pattern na may 3D kapag nakalatag ito ng flat. Makikita dito ang mukha ng bawat 3D. So, kapag yung net, ito yung pattern para mabuo natin yung three-dimensional shape. Pag ito ay hindi pa nabubuo at nakalatag, flat pa yun, 2D pa yun. So, later on, malalaman nyo ano ba yung sinasabi ni teacher na net. Yan. So, eto yung net na sinasabi ni teacher. Pag ito ginupit nyo, makakabuo kayo ng cube. Okay? Tapos, ipapattern nyo, ipagdidikit-dikit nyo lang yung mga, yan. Itutupi nyo to, tapos pagdidikit-dikitin, makakabuo kayo ng cube. Etong dalawang ito ay halimbawa ng net ng cube. Pero hindi lahat ng marami pang iba't ibang klase ng net ng cube. Next. Eto naman ang net ng isang rectangular prism. Okay? So, makikita nyo, meron ditong parihaba at dito ay parisukat. May 6 sila na faces pareho. Dito lang, sa cube, puro ito parisukat. Dito ay may parihaba at may parisukat. Next, cone. Yan. So, ito ang net ng cone. Pag ginupit niya yan, tapos binuo, tinupi, makakabuo tayo ng cone or 3D na cone. Ito naman ang maaaring net ng isang cylinder. Okay? So, bakit walang spear? Okay, wala tayong spear, no? Kasi mahirap mabuo yun. Kaya, yung 4 lang na pinag-aralan natin ang may net. So, suri ng bawat net, sabihin ang 3D shape na mabubuo dito. Ano kaya ang 3D shape ang mabubuo dyan? Yan yung net. Pag nakalatag siya, flat. Pag binuo na, ayan, ganun ang gagawin nyo. Ano ang mabubuo? Mahusay. Isa itong cube. Okay? So, yan yung net na sinasabi natin. Parang yun yung pattern o yun yung hulmahan para makabuo tayo ng cube. Next, ano kaya ang mabubuo sa net na ito? Mahusay. Makakabuo kayo ng cylinder. So, cylinder ang mabubuo dito. Kasunod. Yan. Ano ang mabubuo natin dito? Magaling. Cone. So, tandaan sa cone, may makikita kayong tatsulok at pabilog. Yan, tatsulok, pabilog. So, tingnan niyo kung paano nabubuo ang cone. Yan, ganyan ang gagawin nyo. So, kapag naggupit kayo, hindi nyo gugupitin banda rito kasi mahihirapan na kayong buuin. Mas maganda magkadikit sila para hindi mahirap pag dikitin. Okay? Next tayo, ano kaya ang mabubuo natin dito? Kung ang sagot nyo ay rectangular prism, tama kayo. So, ito kapag ating binuo, makakabuo tayo ng rectangular prism. So, tandaan ang rectangular prism ay may parihaba at parisukat na mukha. May 6 din itong mukha kagaya ng cube. Ngunit ang cube ay parisukat lamang ang makikitang mukha. Yan. So ngayon, maaari kayong maghanap ng iba't ibang ng mga net ng mga 3D shapes na ito. Kapag nabuo nyo yon, maaari kayong makalikha ng mga bagay. Pagdidikit-dikitin nyo, maaari kayong makalikha ng gusali o kaya kung laruan man, maaari kayong makalikha ng robot gamit ang mga nalikha nyong 3D shape mula sa iba't ibang net. Okay? Yan. So, tingnan natin kung lubos ninyong naunawaan. Tukuyin kung ano ang 3D na hugis ang mabubuo sa sumusunod na net. Okay? So, number 1, ano kaya ang mabubuo dito? Tama. So, dito makakabuo tayo ng cylinder. Cylinder ang mabubuo nating net. Next, dito, ano namang mabubuo natin? Tama. Makakabuo tayo dito ng cone. Number 3, ano mabubuo natin dito sa net na to? Very good. Makakabuo tayo ng cube. Number 4, ano naman kaya ang mabubuo natin dito? Very good. Makakabuo tayo ng rectangular prism.
At dito, ano naman kaya ang mabubuo natin? Okay, cube pa rin. So ito ang net ng isang dice, kung nais niyong bumuo ng dice. So, 'yan mga bata. So nawa'y naunawaan ninyo kung ano ba ang net. So ito yung flat na, bagay o pattern para mabuo natin ang three-dimensional shapes. Okay? So sa mga napag-aralan natin, walang, net ang sphere. Okay, dun sa halimbawa natin. So sana ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli.